Narito ang mas pinalawak at detalyado at mas malalim na bersyon ng 10 tips para iwas lugi sa iyong negosyo. Number 1. Paghiwalay ng pera ng negosyo at personal na pera. Ito yung tinatawag na financial segregation. Ito ang pinakaunang batas sa negosyo, maliit man o malaki. Maraming nagsisimulang negosyante ang bumagsak hindi dahil walang benta, kundi hindi nila alam na nakakain na pala ng personal na gastusin ang puhunan. Ang nagiging problema, kapag iisa lang ang wallet o bank account mo para sa iyong pamilya at sa inyong tindahan, nagkakaroon na tinatawag na commiling of funds. Madaling madukot ang benta para pambili ng ulam, pambayad sa kuryente sa bahay, pambaon ng anak. Sa huli, magugulat ka na lang na wala ka ng pambayad sa supplier. Ang solusyon? Magbukas ng hiwalay na bank account o maglaan ng isang hiwalay na cash box na eksklusibo lamang sa negosyo. Magpasahod sa sarili. Ikaw ang manager ng negosyo mo, kaya ituring mo ang sarili mo bilang empleyado. Magtakda ng isang fix na sweldo buwan-buwan. Halimbawa, ang negosyo mo kumikita ng 30,000. Ang 15,000, yan lang ang pwede mong gastusin para sa iyong personal na buhay. Kung ano man ang matira sa kita ng negosyo mo, iwanan mo ito sa iyong account ng negosyo mo para sa paglago nito. Number 2, mag-budget at mag-track ng cash flow araw-araw. Ang cash flow or bookkeeping at cash management kung tawagin. Ang cash flow ay ang daloy ng salapi, ang perang pumapasok o tinatawag na benta at perang lumalabas o gastos. Ang hindi pag-track nito ay parang pagmamaneho ng nakaipit na hindi mo alam kung kailan ka babangga. Ang nagiging problema, maraming negosyo ang kumikita sa papel, maraming bumibili at mataas ang benta pero walang cash sa kamay. Dahil hindi na nila namamalayan ang maliit ngunit madalas na gastusin. Ang solusyon, isulat ang bawat sentimo, gumamit ng ledger book, Microsoft Excel o mga mobile bookkeeping apps gaya ng mga ledger or ilista. Ilista ang bawat benta at bawat labas ng pera. Isama ang hidden costs. Kadalasan nakakalimutan nating ilista ang pamasahe sa pagta-tricycle tuwing namamalengke, ang bayad sa plastic bag, ang load na ginagamit pang text sa supplier o ang merienda habang nagtatrabaho. Ang maliit na gastos na ito kapag pinagsama-sama mo sa loob ng isang buwan ay pwedeng umabot ng libu-libong piso na direktang bumabawas sa iyong net profit. Number 3. Huwag kang magpapautang o ang tinatawag na strict credit policy. Sa kulturang Pilipino, napakahirap tanggihan ang mga pamilya o kaibigan o kapitbahay na gustong maglista muna. Ngunit ang labis na pagpapautang ay ang numero 1 silent killer ng mga small business and medium enterprises. Ang problema, ang utang ay nakatali o natutulog na puhunan. Kung nagpautang ka ng halagang 5,000 pesos, ibig sabihin ay nabawasan ka ng 5,000 pesos na pambili ng bagong produkto o paninda. Kung hindi sila magbabayad sa takdang panahon, ihinto ang ikot ng iyong negosyo habang ang mga nangungutang sa iyo ay nakikinabang na sa iyong produkto. Ang solusyon na dapat mong gawin, maglagay ka ng tinatawag na no credit policy sa iyong physical na tindahan o ihayag ito sa iyong online shop sa magalang na paraan. Halimbawa, upang manatili ang mababang presyo at tuloy-tuloy na serbisyo, hindi po muna kami tumatanggap ng utang. Sa ganitong paraan, hindi personal ang dating sa kanila, patakaran ito ng negosyo. Kung hindi talaga maiiwasan or tinatawag na credit terms, kung B2B business kayo, ang negosyo mo at ang normal ang utang ay magtatakda ng mahigpit na credit limit hanggang magkano lang ang pwedeng utangin at credit period. Ilang araw bago dapat bayaran, halimbawa 7 to 15 days. Huwag silang payagang umutang muli hanggat hindi nagbabayad ng unang balanse. Number 4. Pag-aralan ang tamang pagpepresyo o ang tinatawag na pricing strategy. Ang maling pagpepresyo ay isang mabilisang tiket patungo sa pagkalugi. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Kapag sobrang mahal, walang bibili. Kapag sobrang mura, maraming ang bibili pero malulugi ka naman bawat benta. Ang problema, maraming bagong negosyante ang tumitingin lang sa presyo ng katapat na tindahan. Kung ang benta ng kalaban ay isang produkto ay 100 pesos, gagawin nilang 95 pesos para makahantak ng customer.
Ang hindi nila alam, baka ang supplier ng kalaban ay mas mura o kaya naman ay sariling kalaban ng pwesto kaya wala silang binabayarang renta. Ang solusyon na gawin, gamitin ang tamang formula. Ang presyo ay dapat binubuo ng tinatawag na cost of goods sold plus overhead cost plus desired profit margin. Ang COGS ay ang mismong halaga ng produkto mula sa supplier o halaga ng mga sangkap. Ang overhead cost naman ay nakatagong gastos gaya ng kuryente, tubig, renta, pasahod sa sarili, empleyado, packaging at transportasyon. I-divide ang kabuuang overhead cost sa dami ng produkto mo para malaman mo kung magkano ang dapat idagdag sa bawat piraso bago mo patungan ang iyong sariling tubo o yung tinatawag na profit. Number 5, iwasan ang overstocking at pamahalaan ang inventaryo or inventory management. May kasabihan sa negosyo, inventory is a cash sitting on shelf. Ang panindang nakatambak lang sa iyong bodega ay perang hindi mo magagamit para sa ibang bahay. Ang nagiging problema, natutukso tayong bumili ng bultuhan dahil sa malaking discount sa supplier. Subalit kung ang produktong iyon ay hindi naman mabilis mabili or yung tinatawag na slow moving items, ang pera mo ay naiipit. May panganib din na masira ito, mapanis o malipasan ang expiration date o maluma at hindi na maibenta o ito yung tinatawag nilang dead stock. Ang solusyon at aksyon na dapat mong gawin, itupad ang FIFO or yung tinatawag na first in first out method. Ang mga naunang produktong dumating o nagawa ang siyang dapat unang ibenta para maiwasan ng pagkapanis o pagkaluma. Halimbawa, tuwing nag-grocery tayo, tinitingnan natin kung ano yung unang ma-expired. Kung kukunin mo yun, yun dapat ang una mong ibibenta or yun yung dapat yung una mong ilalabas sa market. O kaya naman mag-analyze ng benta o yung tinatawag nilang ABC analysis. Tukuyin kung alin ang iyong fast moving items or yung mga produktong mabilis maubos at slow moving items. Mag-stock ng sapat para mabilis maubos at magbabas o huwag nang mag-stock ng mga produktong buwan ang inaabot bago mabili. Mas maganda ang mas mabilis na ikot ng maliit na kapital kaysa malaking kapital na natutulog. Number 6, kilalanin ang iyong target market at lokasyon or yung tinatawag na market research. Hindi lahat ng tao ay customer mo. Ang pagpilit na ibenta ang isang produkto sa maling grupo ng tao o sa maling lugar ay siguradong magreresulta ng pagkalugi. Ang nagiging problema, nagtayo ka ng isang high-end coffee shop na nagkakahalaga ng 180 pesos hanggang 200 pesos ang bawat baso sa isang lugar na nakaramihan sa nakatira ay mga estudyante o minimum wage earners. Kahit gaano pa kasarap ang kape mo, may hirapan kang magbenta dahil hindi ito abot kaya ng mga tao sa paligid mo. Ang solusyon na dapat mong gawin, alamin ang profile ng mamimili or yung tinatawag na demographics. Bago magsimula o magdagdag ng produkto, mag-obserba muna ano ang edad ng mga tao sa paligid, magkano ang kaya nilang gastusin araw-araw, ano ang mga hanapbuhay nila, at ibigay ang produkto sa merkado. Kung ang target mo ay nagtitipid o mag-alok ng budget-friendly o tingin na version, kung ang lokasyon mo naman ay malapit sa opisina or university, mag-focus ka sa bilis ng serbisyo at convenience dahil laging magmamadali ang mga tao dito. Number 7, magkaroon ng emergency fund para sa negosyo or yung tinatawag na business contingency fund. Kahit gaano kaganda ang takbo ng negosyo mo ngayon, ang ekonomiya at ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ang kawalan ng proteksyon sa panahon ng krisis, ang karaniwang dahilan kung bakit nagsasara ang mga negosyo. Ang problema, paano kung biglang magsara ang iyong freezer na ginagamit sa paggawa ng ice cream? Paano kung bumagyo at hindi ka na magpagbukas ng isang linggong ngunit kailangan mo pa ring bayaran ang renta at ang sweldo ng tauhan mo kung wala kang nakatabing pondo? Mapipilitan kang mangutang ng may mataas na interes gaya ng 5-6 na lalong magbabaon sa iyong pagkalugi. Ang solusyon na dapat mong gawin, magtabi ng tinatawag na retained earnings.
Huwag ubusin ang buwan ng kita sa pagpapasarap agad na nagpapalawak ng negosyo mo. Maglaan ng 5% hanggang 10% ng iyong net profit buwan-buwan para sa iyong business emergency fund. Ang target, ang ideal na emergency fund ay katumbas ng 3 hanggang 6 na buwang operational expenses kagaya ng renta, kuryente, pasahod at minimum stock. Sa pamamagitan nito, kung magkakaroon man ng matumal na panahon o krisis, may sapat kang oras at pondo ang negosyo mo para makabawi ng hindi sumasara. Number 8, gamitin at yakapin ang digital marketing o yung tinatawag na omnichannel presence. Sa modernong panahon, ang negosyo hindi makikita sa internet ay parang negosyong invisible. Kung umaasa ka lang sa taong pisikal na dumaan sa harap ng tindahan mo, nalilimitahan mo ang potensyal ng iyong kita. Ang nagiging problema, maraming tradisyonal na negosyante ang natatakot sa teknolohiya. Ang katwiran nila, sari-sari store lang naman ito Kilala naman ako sa barangay namin, pero tandaan, ang mga kakumpetensya mo ay unti-unti nang pumapasok sa online space. Kung hindi ka sasabay, unti-unting ililipat ang mga suki mo sa mas madaling paraan ng pagbili. Ang solusyon, gumawa ng business profiles. Libre lang gumawa ng Facebook page, TikTok business account at Instagram. I-post ito sa malilinaw na larawan ng iyong produkto, ang iyong oras ng pagbubukas at ang iyong lokasyon. Gamitin ang local SEO o yung tinatawag na search engine. I-register ang iyong negosyo sa Google Maps o Google My Business. Kapag may nag-search ng bake shops near me or hardware store sa pangalan ng lugar mo, malaking tulong kung lalabas ang pangalan ng tindahan mo kasama ang iyong contact number. Pangatlo, sumali ka sa community groups. Mag-post ka ng mga local sa Facebook groups sa mga iyong subdivision o barangay. Mag-alok ng libreng murang delivery para sa mga kapitbahay. At sunod naman natin, number 9, magbigay ng napakahusay na customer service. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Mas madali at mas mura ang magbenta sa isang umiiral na customer. Mas madali magbenta sa tinatawag nating repeat customer kaysa sa maghanap at mag-convince ng isang bagong customer. Ang iyong mga suki ang siyang magtatawid sa iyo sa mga matumal na araw. Ang nagiging problema, isang masungit na sagot o peking ngiti o hindi maayos na pag-aasikaso sa reklamo ay sapat na para lumipat ang customer sa iyong kalaban. Mas malala sa panahon ngayon ang social media. Ang isang galit ng customer ay pwedeng i-post ng negatibong review na makakasira sa reputasyon ng iyong negosyo sa libu-libong tao sa isang iglap. Ang solusyon at aksyon na dapat mong gawin, tratuhin ang customer na parang ginto. Laging batiin ang mga pumapasok sa tindahan ng may ngiti. Maging pasensyoso sa kanilang mga tanong. I-train ang mga empleyado kung may mga tauhan ka. Siguraduhin tinuturuan mo rin sila kung paano makipag-usap ng maayos. Ang ugali ng empleyado mo ay may refleksyon ng iyong pamumuno. Humawak ng reklamo ng professional. Kapag may nagreklamo ng may depekto ang iyong produkto o hindi masarap ang pagkain, huwag kang makikipag-away o maging depensibo. Humingi ng paumanhin, palitan ng produkto, or i-refund ang pera kung kinakailangan. Ang pagkalugi sa isang palpak na produkto ay maliit na halaga kumpara sa pagkawala ng panghabang buhay na tiwala ng iyong customer. At last but not the least, number 10, matutong mag-adapt, makinig at magbago. Ito yung tinatawag na agility and innovation. Ang tanging permanente sa mundo ng negosyo ay ang pagbabago. Ang mga negosyong matitigas ang ulo at ayaw magbago ang siyang unang-unang nalulugi at nagsasara. Isipin mo ang nangyari sa mga higanting kumpanya noon gaya ng Kodak o Nokia na una-unahan na makabagong smartphone. Ang problema sa ganito kasi ang gawa namin simula pa nung una. Ayaw ko ng mga bagong sistema, nakakalito. Ang mga ganitong mentalidad ay mapanganib. Kung ang mga mamimili mo ay nakahanap ng cashless payments gaya ng GCash, Paymaya o credit card dahil ayaw nilang magdala ng barya ngunit cash lang ang tinatanggap mo, aalis sila at bibili sila sa iba na may GCash. Ang dapat mong gawin o ang solusyon na pwede mong aksyonan, makinig sa feedback, magtanong sa iyong customer, ano pa ang hanap nyo na wala kami? Kamusta po ang lasa o kalidad ng produkto namin?
Ang kanilang mga sagot ay masasabi sa iyo kung anong direksyon ang dapat mong tahakin. Suriin ang mga trend. Laging maging updated sa kung ano ang bagong iyong industriya. Kung may bagong makinarya na pwedeng magpabilis ng iyong produksyon at makatipid sa kuryente, pag-isipan at pag-ipunan ito. Ang pag-i-invest sa innovation ay hindi gastos. Ito ay proteksyon laban sa pagkalugi sa hinaharap. Ang pag-iwas sa lugi ay hindi nangangahulugan na hindi ka na makakaranas o pagkakamali o matumal na araw. Bahagi iyan ng pagnegosyo, subalit sa pamamagitan ng pagpapatupad ng disiplina sa pinansyal, mahigpit na pamamahala sa operasyon at patuloy na pag-aaral sa iyong merkado, mababawasan mo ng hanggang 90% ang chance na magsara ang iyong negosyo. Ang matagumpay na negosyo ay hindi lang sinusukat sa kung gaano kalaki ang iyong benta, kundi sa kung paano pinoprotektahan at pinapatagal ang bawat pisong pinaghirapan mo. Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong video, maaari kayong mag-subscribe sa aking channel at ishare tong video na ito sa mga future business owner. Maraming salamat sa iyo.